Mainit ang araw ng umagang iyon sa bayan ng San Miguel. Si Dolores Manalo, isang 63 anyos na byuda, ay nagmamadaling lumabas ng bahay bit-bit ang kanyang eco bag. Palengke day kasi at gaya ng nakasanayan, gusto niyang maagang makapamili bago pa dumami ang tao. Habang naglalakad siya sa gilid ng kalsada, kinakausap pa niya ang sarili. Makakalimutin na talaga, huwag lang sana sa sukli. Biro niya sa sarili habang humahakbang papunta sa jeepney stop. Pero pagdating niya sa tindahan ng gulay, bigla siyang napahinto. Hinanap niya sa loob ng bag ang kanyang pitaka. Wala. Napahina siya ng malalim. Naku Lord, bakit ba ako ganito? Naiwan ko ata sa ibabaw ng aparador. Kaya imbes na mamili, bumalik siya sa jeep at nagpasya na lang umuwi. Wala siyang ideya na ang simpleng pagbalik na iyon ang magbubukas ng pinakamadilim na kabanata ng buhay niya. Pagdating sa bahay, tahimik ang paligid. Akala niya ay walang tao, pero habang papasok siya sa gate, may narinig siyang mga boses mula sa loob. Boses ng anak niyang si Regina at ng manugang niyang si Arman. Hindi siya agad pumasok. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana ng sala at sumilip. Nakaupo ang dalawa, tila abala sa pag-uusap. Regina, kailangan na nating ayusin to. Habang tumatagal, mas nagiging delikado, sabi ni Arman, seryoso ang muka. Pero baka makahalata siya, sagot ni Regina. Kahapon nga, tinanong ako kung bakit ko tinitingnan ang mga papeles niya. Parang nararamdaman na niyang may kakaiba. Wala siyang mapapansin kung magaling tayong magpanggap, sagot ni Arman bahagyang ngumiti. Kailangan lang nating ipakita na para sa kabutihan niya ang lahat. Napahawak si Dolores sa dibdib. Ano tong naririnig ko? Ang mahalaga, dagdag ni Regina, maipakita nating mahina na siya. Pag may report na may demensya o kahit konting senyales, madali na lang ang guardianship. Halos hindi na makahinga si Dolores. Guardianship? Ibig sabihin, gusto nilang ipakita sa mundo na hindi na siya kayang mamuno sa sarili niyang buhay? Kapag nasa atin na ang pirma niya, lahat ng account niya, pati yung bahay, atin na, sabi ni Arman mahinang natawa. 1 taon lang, tapos na to. Parang umikot ang mundo ni Dolores, ang anak na pinalaki niyang may takot sa Diyos. Ngayon, nakaupo sa harap ng manugang at pinaplano siyang dayain. Napaatras siya ng marahan, naninginig ang mga kamay. Pero sa pag-atras niya, natamaan niya ang paso ng halaman sa gilid ng bintana. Tok, tunog ng pagkakalog ng paso. Tumigil sa pagsasalita sina Regina at Arman. May tao ba sa labas? Tanong ni Arman. Mabilis na umatras si Dolores, nagtago sa gilid ng pinto, halos hindi huminga. Nako, baka pusa lang yan, sagot ni Regina. Basta, huwag kang mag-ingay, baka marinig tayo ng kapitbahay. Naghintay si Dolores ng ilang minuto bago siya dahan-dahan lumayo tulad ng matandang pusa sa bubungan, tahimik siyang umakyat sa kanyang kwarto. Pagpasok niya, naupo siya sa kama at napayuko. Ramdam niya ang panginginig ng tuhod at ang bigat sa dibdib. Bakit anak? Anong nagawa kong mali? Sa labas, maririnig pa rin niya ang mahinang tawanan ng dalawa. Sa loob ng kanyang puso, tila may nawasak. Kinagabihan, hindi siya nakatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga salitang mahina na siya. Guardianship, pirma. Hindi ako mahina, bulong niya sa sarili. At hindi ako papayag na kunin nila ang pinaghirapan ko. Habang nakaupo sa kama, tinitigan niya ang lumang larawan nilang mag-anak. Si Ernesto, si Regina at siya. Noon, puro ngiti. Pero ngayon, ang larawan ay parang multong paalala ng mga taong hindi na katulad ng dati. Kung gusto nila ng laban, mahinang sabi niya, hindi nila alam kung sino ang hinahamon nila. At sa unang pagkataon, sa gitna ng gabi, nagsimula ng umusbong ang galit sa loob ng pusong dati puro pagmamahal lang. Kinabukasan, tila wala lang ang lahat sa bahay. Maagang bumaba si Regina na may dalang kape at ngiti sa labi. Ma, gusto mo po ng pandesal? Ako na ang bumili, sabi niya. Masyadong matamis ang tono. Napatingin lang si Dolores, hindi agad sumagot. Hindi na anak, may tinapay pa ako kahapon. Sigurado ka ma? Mainit pa to oh, pilit ni Regina habang nilalapag ang tray sa mesa.
Tahimik si Dolores. Tinitigan lang niya ang anak. Bawat kilos, bawat pilit ng ngiti. Parang lahat ay may tinatagong lihim. Anak, mahina niyang sabi, nasaan si Arman? Umalis po sandali. May aasikasuhin daw sa City Hall. Yung mga papeles ng bahay, pina-update daw niya para sa tax. Doon muling kumirot ang dibdib ni Dolores. Papeles ng bahay. Muli niyang naalala ang narinig niya kagabi. Anak, bakit si Arman ang nag-aasikaso ng bahay? Hindi ba't ako ang may-ari niyan? Napalunok si Regina. Ma naman, gusto lang namin makatulong. Ang hirap kasi ng mga bayarin. Tsaka, alam mo na, baka nalilito ka lang minsan. Napatigil si Dolores. Nalilito? Mariin niyang tanong. Regina, matino pa ang isip ko. Ma, hindi ko naman po sinasabi. Pero yan ang ibig mong sabihin. Sabay bangon ni Dolores, tinig na nanginginig sa galit. Hindi mo kailangang iparamdam na inutil ako. Tahimik si Regina, nakayuko pero may bahid ng iritasyon sa mga mata. Ma, nagpapaliwanag lang ako, malamig niyang sabi, bago dinala ang tray pabalid sa kusina. Pagkaalis ng anak, napaupo si Dolores. Sa loob-loob niya, nag-umpisa na talaga sila. Lumipas ang ilang araw, napansin niyang paulit-ulit ang tanong ng anak sa kanya tungkol sa mga account, mga papeles at pati mga gamot niya. Ma, uminom ka na ba ng maintenance mo? Baka nakalimutan mo na naman. Ma, nasaan na yung ATM mo? Ako na lang mag-withdraw ha? Ma, baka dapat magpatingin ka kay Doc Lasso. Baka dumadami na yung moments mo na nakakaligtaan. Lahat iyon parang maliliit na karayom na unti-unting tinutusok ang dignidad ni Dolores. Ginagawa nila akong baliw sa harap pa mismo ng bahay ko. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng lumang aparador, may narinig siyang pag-usap mula sa kabilang kwarto. Mahina pero malinaw. Regina, sigurado ka bang papayag yung doktor? Oo, binayaran ko na. Basta kunwari, may nakita siyang signs ng mild dementia. Pirma na lang ng mama ko ang kailangan. Parang huminto ang oras kay Dolores. Pirma ko? Agad siyang tumayo at tumakbo papunta sa lumang telepono. Tinawagan niya ang health center ng San Miguel. Hello ma'am, sagot ng nurse. May inquiry lang po ako. Ako po si Dolores Manalo. May tumawag po ba sa inyo kamakailan tungkol sa mental evaluation ko? Sandaling natahimik ang kabilang linya. Opo ma'am, may tumawag nga po at nagpakilalang kayo. Humingi po ng appointment for dementia screening. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Dolores. Ako raw? Opo, sinabi pong gusto ninyong ma-check kung madalas ninyong makalimutan ang mga bagay. Napakapit siya sa mesa. Salamat hiha, tama na yon. Pagkababa ng telepono, tuluyan na siyang napaiyak. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit. Anak ko mismo, siya ang nagpapanggap na ako. Kinagabihan, pinilit niyang kumalma. Tahimik niyang sinulat sa maliit na notebook ang bawat detalye ng nangyayari. Araw, oras, at mga narinig niyang salita. Kung ito ang laban na gusto nila, bulong niya. Ako, ang magiging kalaban na hindi nila inaasahan. Tinago niya ang notebook sa ilalim ng kutsyon. Kinabukasan, dumating si Arman. Ma, may mga papeles lang po akong ipapapirma. Wala po tong masama, simpleng authorization lang daw sabi sa City Hall. Tinigan ni Dolores ang mga papel pero hindi niya hinawakan. Anak, gusto kong mabasa muna yan ng abogado ko bago ako pumirma. Medyo natawa si Arman. Abogado? Ma, hindi naman kailangan. Routine lang to. Hindi ako tanga, Arman. Malamig niyang sabi. Kung simplang papel lang yan, dapat wala kang ikinatakot. Tahimik si Arman, halatang nabigla. Sige po ma, babalikan ko na lang. Pagkaalis nito, huminga ng malalim si Dolores. Simula ngayon, bawat galaw nila, susubaybayan ko. Sa kanyang puso, wala ng takot, taning matinding determinasyon na lang. At sa unang pagkataon, alam niyang hindi na siya basta ina, kundi isang babae na lalaban hanggang dulo para sa sarili niyang dignidad. Makalipas ang 2 araw, tila biglang nading sobrang maalaga si Regina. Ma, wag ka nang maglaba, ako na ang bahala. Ma, wag mo na pong galawin yan, baka mapagod ka. Ma, kumain ka na ba?
baka nakakalimutan mo na naman. Sa unang tingin, parang pagmamalasakit, pero sa pandinig ni Dolores, bawat salita ay parang may halong pagdududa. Nakakalimutan mo na naman. Para bang pinapatunayan lang ni Regina na totoo ang sinasabi nila, mahina na siya. Habang naglalaba si Dolores sa likod bahay, lumapit si Aling Norma, ang kapitbahay na matagal na niyang kaibigan. "Hoy Dolores," sabi ni Aling Norma, sabay tawa. "Bakit daw nagpunta sa health center si Regina, ha?" Biglang napatigil si Dolores. "Ha? Anong sabi?" "Narinig ko sa nurse kagabi habang bumibili ako ng gamot. Sabi raw ni Regina, ipapacheck ka niya kasi baka may demensya ka na." Napakapit si Dolores sa batya. "Kalat na pala," mahina niyang sabi. "Ay Diyos ko, Dolores, totoo ba yon?" tanong ni Norma. "Hindi ko alam kung anong totoo sa anak ko ngayon," sagot niya. "Pero may balak sila at hindi maganda." Kita sa mukha ni Aling Norma ang pagkabigla. "Anak mo yon, ha?" "Oo," sagot ni Dolores, "anak ko nga, pero parang ibang tao na siya." Kinagabihan, habang nagpiprito ng tuyo, biglang lumapit si Arman. "Ma, wag na po kayong magluto. Delikado yan, mainit ang mantika." "Matanda na ako, hindi naman ako bulag," sagot ni Dolores, malamig. "Concern lang po ako, ma. Baka kasi madulas kayo o mapaso." Ngumiti si Dolores ng pilit. "Concern? Hindi mo kailangan magkunwaring mabait, Arman. Nakikita ko sa mga mata mo, may gusto kayong makuha." Natigilan si Arman, saglit lang, bagong ngumiti ulit. "Ma, wag niyo pong isipin yan. Gusto lang naming maalagaan kayo." "Alagaan o kontrolin?" Hindi na siya sumagot. Tahimik siyang lumabas ng kusina, nagkunwaring walang narinig. Pag-alis ni Arman, tumitig si Dolores sa kalan. Ang bilis nilang magbago. Noon, halos hindi ko maramdaman ang presensya nila sa bahay. Ngayon, halos hindi ako makahinga sa kabaitan nila. Bago matulog, tinawagan niya si Aling Norma. "Norma, baka may kilala kang pulis o abogado? Gusto kong makausap pero tahimik lang." "Naku, meron akong pamangkin, si Rafi. Pulis siya sa bayan. Pwede kong pakiusapan." "Pakiusap lang, wag mo munang ipapaalam kahit kanino, lalo na kina Regina." Kinabukasan, dumating si Rafi, nagpakilalang pamangkin ni Norma. Pahimik silang nag-usap sa sala. "Lola, kung totoo po na may plano silang ipakita kayong may demensya, kailangan nating kumuha ng ebidensya. Pwede po kayong mag-record ng mga usapan." "Record? Marunong ako niyan. Marunong akong magtago ng sikreto." Ngumiti si Rafi. "Tama po, babalikan ko kayo bukas, magdadala ako ng maliit na voice recorder." Pag-alis ni Rafi, huminga ng malalim si Dolores. Alam niyang delikado, pero kailangan niyang protektahan ang sarili. Habang nag-aayos ng mga lumang papel ni Ernesto, napansin niyang wala na ang ilang dokumento. Nawawala ang isa sa mga lumang titulo at isang folder ng bank records. Lumakas lalo ang tibok ng puso niya. Hindi lang plano, nagsisimula na silang kumilos. Kinagabihan, habang nagkakape sila ni Regina, tinanong siya ng anak, "Ma, may napansin ka bang mga papeles na nawawala?" Napatingin si Dolores, "Wala naman. Bakit mo natanong?" "Wala lang, kasi baka na-misplace mo lang, alam mo na, sa edad." "Regina, putol niya. Hindi ko pa nakakalimutan kung saan ko nilalagay ang mga bagay, kaya wag mo akong turuang mag-alala sa sarili ko." Tahimik ang anak, pero halatang nainis. Pag-alis nito, kinuha ni Dolores ang maliit na notebook at nagsulat muli. Day 3. Nagpapanggap silang mabait. Sinisiraan ako sa health center. Nawala ang mga papeles. Lahat ay may koneksyon. Nang maisulat niya iyon, tumingin siya sa langit. "Ernesto," bulong niya, "kung nandito ka lang, siguro hindi nila magagawa sa akin to." Ngunit sa ilalim ng kanyang takot, unti-unti na ring umuusbong ang tapang na inaan niya. Alam niyang darating ang araw na hindi siya na lang ang tahimik na inang binabasto sa sarili niyang bahay, kundi magiging boses siya ng lahat ng ina na niloloko ng sariling dugo. Bukasan, habang naglilinis si Dolores sa lumang aparador ni Ernesto, napansin niyang may ilang folder na nawawala. Noong una, inisip niyang baka nailipat lang niya.
Pero nang tiningnan niya ang mga label sa natitirang envelope, biglang lumamig ang kanyang pakiramdam. Bank statements, land titles, insurance. Ang mga folder na iyon, wala na. Agad niyang sinuri ang drawer sa ibaba, pati na ang lumang kahon ng mga papeles, pero ni anino ng mga dokumento, wala na talaga. Nang dumating si Regina, agad siyang tinanong ni Dolores, "Anak, may kinuha ka ba sa drawer ni Papa mo?" Medyo nagulat ito. "Ha? Wala naman, Ma. Bakit po?" "Yung mga titulo ng lupa at bank statements, nawala. Alam mo ba kung saan nailipat?" Ngumiti si Regina pilit. "Ay oo, Ma. Kinuha ko muna para safe. Baka kasing mabasa o mawala. Nilagay ko sa folder ko sa kwarto." "Folder mo?" Matigas ang tono ni Dolores. "At kailan pa naging iyo ang mga dokumentong yon?" "Ma, para rin naman po sa inyo. Gusto ko lang ayusin. Hindi nyo ba natatandaan? Sabi nyo dati gusto nyong ako ang mag-manage?" Tahimik si Dolores. Hindi niya maalala na sinabi niya yon. Alam niyang nagsisinungaling ang anak, pero pinili niyang huwag muna mag-react. "Ah, ganun ba?" Mahina niyang sabi. "Sige, salamat anak." Ngumiti si Regina pero may kislap ng panluloko sa mga mata nito. "Walang anuman po, Ma." Pag-alis ng anak, dahan-dahan siyang umakyat sa kwarto ni Regina. Tahimik niyang binuksan ang pinto at doon niya nakita sa ibabaw ng study table ang mga folder na hinahanap niya. Ngunit nang silipin niya ang laman, bigla siyang napatigil. Iba na ang mga pirma, may mga pahina mukhang pinapalitan, at may isang dokumento na may lagdaniyang hindi naman niya kailanman pinirmahan. Ang nakasulat, Power of Attorney, granting full authority to Regina Manalo. Kinabukasan, maagang nagising si Dolores. Hindi siya nakatulog ng maayos kagabi. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga dokumentong may pirma niyang peke. Habang nagtitimpla ng kape, napansin niyang nakabukas ang sobre sa mesa. Doon nakalagay ang liham mula sa Municipal Health Center. Pinunit niya ito at nang basahin, halos mahulog ang tasa sa kamay niya. To Mrs. Dolores Manalo, this is to confirm your psychological evaluation appointment scheduled this Friday, 9:00 a.m. Napatitig siya sa papel. Psychological evaluation? Ako? Agad niyang tinawagan ang number sa ibaba ng liham. "Hello, Health Center of San Miguel?" Sagot ng nurse. "Magandang umaga. Ako po si Dolores Manalo. May natanggap po akong letter tungkol sa evaluation. Sino po ang nag-request nito?" "Sandali lang po, ma'am," sagot ng nurse. Maya-maya, bumalik ito sa linya. "Ma'am, according to our record, ang nag-request po ay ang anak ninyo, si Miss Regina Manalo. Siya po ang tumawag sa amin last week." Naningingig ang kamay ni Dolores at sinabi niyang ako raw ang gustong magpa-check. "Opo, ma'am, siya raw ang authorized representative ninyo. May sinend din pong copy ng ID ninyo at signature." Napapikit siya, halos mabingi sa narinig. "Maraming salamat, hiha," sabi niya at ibinaba ang telepono. Humigpit ang hawak niya sa tasa. Ginamit nila ang pangalan ko, pati ID ko, pinalitan. Nang bumaba si Regina, may dalang ngiti. "Ma, may appointment ka raw sa health center? Aasikasuhin ko na yung sasakyan ha, para hindi ka na mahirapan." "Hindi ko kailangan ng sasakyan," malamig niyang sagot. "Ma, baka mapagod ka. At least may kasabay ka." "Hindi ako pupunta, Regina." Biglang napatigil ang anak. "Ha? Pero kailangan yun, Ma. Para saan? Para mapatunayan mong baliw ako?" Halos hindi makasagot si Regina. "Ma, bakit ganyan ka magsalita?" "Dahil alam ko na ang ginagawa mo," matatag na tinig ni Dolores. "Hindi mo kailangang magkunwaring nagmamalasakit." Tahimik ang buong bahay. Tanging tik-tak ng orasan lang ang naririnig. Pagkatapos ng ilang segundo, pilit na ngumiti si Regina. "Kung ayaw mo, Ma, bahala ka. Pero baka pagsisihan mo yan balang araw." Pagkaalis ng anak, napaupo si Dolores. Ramdam niyang papalapit ng papalapit ang panganib. Kinahapunan, dumating si Rafi, ang pamangkin ni Aling Norma na pulis. "Lola, may dala akong recorder. Yung maliit lang, kasing liit ng lighter. Pwede niyo pong itago sa bulsa o ipatong sa mesa." "Salamat, iho. Kailangan ko to." "Lola, kung pwede rin, huwag muna kayong magpadala sa emosyon. Kailangan nating planuhin to ng maayos."
Tumanggo si Dolores, huwag kang mag-alala, hindi na ako magpapasilaw sa mahal kong anak. Kinagabihan, tinago niya ang recorder sa ilalim ng flower vase sa sala. Nakita niyang nag-usap sina Regina at Arman doon habang akala nila'y tulog na siya. Arman, sabi ni Regina, kailangan talaga nating maituloy itong appointment. Pag lumabas na may demensya si Mama, madali na lahat. Sigurado ka bang hindi siya magdududa? Magduda man siya, wala siyang ebidensya. At kapag pinilit niyang tumanggi, may sulat tayong nagpapatunayan na siya mismo ang nag-request. Nangingilid ang luha ni Dolores habang pinakikinggan ang lahat mula sa hagdan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sobrang sakit na marinig na ang sariling anak ay walang kahit kaunting konsyensya. Kinabukasan, dinala niya ang recorder kay Rafi. Rafi, pakipakinggan mo to. Lahat ng sinabi nila nandyan. Matapos mapakinggan, napailing ang binata. Lola, sapat na to para mag-file tayo ng case, pero kailangan pa nating dagdagan ng mga dokumentong nagpapatunayan ng peke nilang pirma mo. Meron akong nakita sa drawer nila. Peke ang lagda ko, pwede kong kunan ng litrato. Ayusin po natin yan bukas, pero sa ngayon, magpahinga muna kayo. Delikado kung halata nilang may alam na kayo. Tumanggo si Dolores, pero alam niyang hindi siya mapapanatag hanggat hindi niya natatapos ang laban. Pag-uwi ni Rafi, isinulat niya sa kanyang notebook. Day 5, na-confirm ako. Si Regina mismo ang gumawa ng peking request. May recorder akong ebidensya. Hindi ako titigil hanggang sa mapanagot sila. Tumingin siya sa salamin, sa mga kulubot na pisngi at mga matang puno ng luha. Hindi ako baliw, mahina niyang sabi. Pero sisiguraduhin kong sila ang mababaliw sa kahihiyan. Bukasan, habang naglilinis si Dolores ng lumang aparador sa kwarto ng yumaong asawa niyang si Ernesto, napansin niyang may isa pang maliit na drawer sa ilalim ng kabinet. Isang kahong matagal na niyang hindi nabubuksan. Kinakalawang na ang lock. Ginamit niya ang lumang susi na nakasabit pa rin sa dingbing, yung matagal nang walang silbi o akala lang niya. Pag-ikot ng susi, marahang bumukas ang drawer at tumambad sa kanya ang ilang lumang sulat, resibo at isang sobre na may nakasulat na para kay Dolores kung sakaling ako'y mauna. Halos mabitawan niya ang sobre. Nang binuksan niya ito, nandoon ang sulat kamay ni Ernesto. Dolores, kung nababasa mo ito, baka wala na ako. May hiling lang ako. Bantayan mo si Regina. Alam kong mabait siyang bata, pero may mga taong maaaring magtulak sa kanya sa maling landas. Huwag mong hayaan ang pag-ibig sa kanya ang maging dahilan para mawalan ka ng tiwala sa sarili mo. Habang binabasa iyon, napaluha si Dolores. Ernesto, alam mo na pala. Nakasama rin sa sobre ang ilang photocopy ng mga titulo ng lupa, bank passbook, mga dokumentong pareho sa nawawala ngayon. May isa pang maliit na piraso ng papel. Kung sakaling mawala ang mga orihinal na dokumento, hanapin mo sa likod ng lumang aparador sa bodega, doon ko itinago ang backup copies. Parang binuhusan siya ng lakas. Agad siyang bumaba sa lumang bodega, nagdala ng flashlight at sinilip ang likod ng aparador na halos maalikabuti na. Doon, nakadikit gamit ang lumang tape ang isang lumang brown envelope. Binuksan niya ito. At totoo nga, nandoon ang mga kopya ng titulo, bank statement at ID na may tunay na pirma niya. Lahat ng ebidensyang kakailanganin niya kung sakaling maglabanan sila sa korte. Nang biglang marinig niya ang yabag ng mga paa. Ma, sigaw ni Regina, naasan po kayo? Mabilis na tinago ni Dolores ang envelope sa ilalim ng lumang trapal. Andito ako sa likod, anak. Sigaw niya pilit pinapakalma ang tinig. Pumasok si Regina sa pinto, may dalang cellphone. Ma, hinahanap kita. Nag-aalala ako. Bakit ka mag-aalala? Sagot ni Dolores. Hindi naman ako nawawala. Kasi baka mapagod ka. Dapat ako na lang ang gumagawa ng mga ganyan. Pahinga ka na lang sana. Ngumiti si Dolores pilit. Hindi ako sanay na nakaupo lang, anak. Pero ma, kailangan mong tanggapin. Iba na mayon. Dapat ako na ang humahawak ng mga bagay-bagay. Mga bagay-bagay tulad ng bahay ko, biglang tanong ni Dolores. Medyo natigilan si Regina. Ma, ano bang ibig mong sabihin? Wala, tanong lang. May problema ba? Hindi sumagot ang anak.
Tumalikod ito at umalis, pero bago lumabas ng pinto, narinig ni Dolores ang bulong nito. Kung ayaw mong makinig, ikaw rin. Pag-alis ng anak, kinuha niyang muli ang envelope at itinago sa ilalim ng altar sa kanyang kwarto. Pagkatapos, sinulat niya sa notebook, Day 6, nahanap ko ang mga tunay na dokumento. Si Ernesto ang nag-ingat ng mga kopya. Alam niyang darating ang ganitong araw. Habang niya kaupo sa kama, tinitigan niya ang larawan nilang mag-asawa noong kasal. Ernesto, mahina niyang sabi, kung nandito ka lang, siguro mas madali ito. Pero salamat, kahit wala ka na, ginabayan mo pa rin ako. Nang gabing iyon, habang nasa labas si Arman at Regina, tahimik siyang lumabas ng bahay at pumunta kay Aling Norma. Norma, ito na yung mga kopya ng totoong dokumento. Pwede mo bang itago muna? Diyos ko, Dolores, baka hanapin nila to. Yun nga ang gusto ko, na hindi nila makita. Tinanggap ni Norma ang envelope. Sige, sa ilalim ng santo ko itatago to. Kahit lindol, hindi nila makita. Pagbalik sa bahay, may iniwang sulat sa mesa. Ma, kailangan kong lumawas bukas kasama si Arman. May aasikasuhin lang kami sa City Hall tungkol sa bahay. Napatitig siya sa sulat, malamig ang tingin. City Hall na naman. Ibig sabihin, ipina-file na nila ang guardianship form. Kinuha niya ang rosaryo, nagdasal ng mahaba, pero sa bawat ama naming natigigas niya, may kasamang pangako, hindi ako bibigay, hindi ako mawawala sa sariling katinuan, at higit sa lahat, hindi nila makukuha ang bahay ni Ernesto. Habang kumikidlat sa labas, ramdam ni Dolores na parang siya ang kidlat na iyon, tahimik pero handang sumabog kapag oras na. Isang umaga, habang nag-aayos ng mga gamit si Dolores sa harap ng bahay, dumating ang isang lalaking delivery boy. Pawisan ito, may hawak na sobre na may logo ng isang insurance company. Magandang umaga po, nanay, bati ng lalaki. Para po kay Mr. Arman Reyes, dito raw po nakatira? Napakunot noo si Dolores. Ha? Si Arman? Oo, dito siya nakatira. Pero bakit sa pangalan niya? May sulat po galing sa opisina nila. Akala ko po sa Mabini Street ito dapat ihatid, pero pareho pala ang apelido, kaya napadpad ako rito. Mabini Street? Tanong ni Dolores. Napatingin. Anong address doon? Unit 3C, De Leon Building, Mabini Street, San Miguel City. Sagot ng delivery boy. Mali po palang address ko. Pasensya na po, nay. Ngumiti lang si Dolores, pero sa loob-loob niya, biglang umikot ang isipan niya. May opisina si Arman sa Mabini Street at bakit may insurance documents na galing doon? Pagkaalis ng delivery boy, mabilis niyang sinulat sa kanyang maliit na notebook ang address, Unit 3C, De Leon Building, Mabini Street. Kinabukasan, nagkunwari siyang mamamalengke sa bayan, pero imbes na dumiretso sa palengke, sumakay siya ng jeep papuntang Mabini Street. Habang bumaba sa tapat ng De Leon Building, parang may malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat. Luma na ang gusali, maalikabok at may nakasabit na karatulang For Lease, Inquire Inside. Pumasok siya at nagtanong sa guard. Manong, may nakaupa po ba dito sa Unit 3C? Pangalan ay Arman Reyes? Ngumiti ang guard, halatang kilala ang pangalan. Oo ma'am, si Sir Arman. Madalas po siya rito, kasama yung asawa niya. Nag-oopisina raw sila para sa mga papeles ng lupa at insurance. Insurance. Muling sumagi sa isip ni Dolores ang mga dokumentong nawawala. Ibig sabihin, dito nila ginagawa lahat ng peke. Pwede ko bang makita saglit ang unit nila, Manong? Tanong niya. Ay, sarado po ngayon. Pero kahapon po, may mga tao dyan. May daladalang mga folder at printer. Baka balik sila mamaya. Nagpasalamat siya at lumabas ng gusali. Sa tapat, may maliit na tindahan ng photocopy. Lumapit siya sa tindera. Ate, madalas bang may nagpapa-photocopy dito galing sa third floor? Oo, yung mag-asawang maganda at pogi. Pero lagi silang may dala na papel na puro pirma. Ang dami nga parang legal documents. Tumango si Dolores, tahimik. Salamat ha, malaking tulong yan. Umuwi siya nang hindi dumadaan sa palengke. Pagdating sa bahay, tinawagan niya agad si Rafi. Rafi, may natuklasan ako. May opisina sila sa Mabini Street. Doon nila siguro ginagawa ang mga peking papeles.
Lola, siguraduhin po nating makakuha tayo ng patunay. Baka pwede akong magpastasyon sa malapit at magmasid. Gawin mo, iho, pero tahimik lang. Ayokong maghinala sila. Kinagabihan, habang kumakain sila ng hapunan, nagkunwari inosente si Dolores. Regina, anak, saan ka ba kanina? Hindi kita nakita buong araw. Ngumiti si Regina, pero halata ang kaba. Sumama ako kay Arman. May inayos lang kami sa City Hall. Sa City Hall, ulit ni Dolores habang sinasandok ng kanin. Baka naman sa Mabini Street. Halos mabitawan ni Regina ang kutsara. Ha? Anong sinabi mo, ma? Wala. May nabanggit lang kasi yung kapitbahay na may opisina raw kayo doon. Tumawa si Regina pilit. Ma, baka ibang tao yon. Wala kaming opisina doon. Ngumiti lang si Dolores, pero sa loob-loob niya, lalo siyang nakatiyak. Kapag nagsisinungaling siya, umiwas ang tingin. Ganun pa rin siya simula pagkabata. Pagkatapos kumain, umakyat siya sa kwarto at nagsulat muli sa kanyang notebook. Day 7, nakonfirma ko, may opisina sila sa Mabini Street. Lahat ng peke doon nila ginagawa. Kailangan kong makita ng pruweba bago sila lumayo pa. Kinabukasan, dumating si Rafi. Lola, nagpunta ako kahapon. Tama kayo, may lumalabas na lalaki roon na bitbit ang mga dokumentong may pangalan nyo. Kinuhanan ko ng litrato. Inabot niya ang cellphone. Sa screen, malinaw na nakuhanan ang signage sa pinto. R&A Legal and Estate Solutions managed by Arman Reyes. Halos mapaiyak si Dolores. R&A, Regina and Arman. Ginamit pa nila ang pangalan nila mismo sa negosyo ng panlilinlang. Lola, kung gusto nyo, pwede na nating i-report ito agad. Hindi pa, sagot niya. Gusto kong ako mismo ang makakita ng katotohanan sa loob. Kapag nagkita-kita ang ebidensya, wala na silang lusot. Lumabas siya ng bahay at tumingin sa langit. Ernesto, tulungan mo ako. Papunta na ako sa pugad ng mga buitre. 2 araw ang lumipas bago naglakas loob si Dolores na muling bumalik sa Mabini Street. Hindi niya sinabi kay Regina o kay Arman na lalabas siya. Ang sabi lang niya, bibili ako ng tuyo sa bayan. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi pagkain ang pakay niya, kundi katotohanan. Suot ang simpleng bestida at lumang sombrero, nagkunwaring ordinaryong mamimili si Dolores habang naglalakad papasok sa De Leon Building. Pagdating sa 3rd floor, tumigil siya sa tapat ng pintuang may signage, R&A Legal and Estate Solutions. Tahimik siya, pinakinggan ang loob. May mahinang boses na nag-uusap. Nilapit niya ng dahan-dahan ang tenga sa pinto. Siguraduhin mong malinis lahat, Arman, boses ng lalaki. Baka mahuli tayo. Wala yan, sagot ni Arman. Kilala ko si Mama, hindi yang magdududa. Pag lumabas ang guardianship papers, tapos na to. Yung mga pirma, nasa akin na. Kinopya ko galing sa lumang ID niya. Magaling yung kaibigan ko sa graphics, halos tunay na. Naninginig si Dolores habang nakikinig. So, totoo nga, niloloko nila ako sa mismong pangalan ko. Habang nakikinig, lumapit ang isang janitress. Nanay, may kailangan po kayo? Tanong nito. Ngumiti siya, pilit. May inaantay lang akong kakilala, yung may opisina rito. Sina Sir Arman, madalas po silang magpapotokopya sa kabilang tindahan, baka gusto niyong maghintay roon. Tumango siya, nagpasalamat at naglakad papunta sa photocopy shop sa tapat ng gusali. Pag-upo niya sa bangko, nilabas niya ang cellphone ni Rafi na pinahiram sa kanya, may maliit na kamera sa harap. Dahan-dahan niya itong inikot, nakatutok sa pinto ng opisina sa tapat. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang pinto. Lumabas si Arman, may hawak na malaking envelope. Kasunod niya si Regina, may bitbit na folder at laptop bag. Dali-daling kinuha ni Dolores ang litrato nila. 2 kuha, sapat na malinaw para makita ang signage sa likod. Habang papalayo ang dalawa, napansin niyang sumakay sila sa kotse at may dinalang box na may label na Confidential Property Transfer Documents. Mabilis niyang sinulat sa notebook, Day 8, nakita kong lumabas sila sa opisina, may bitbit na kahon, malamang, mga peke. Kinabukasan, maagang kumatok si Aling Norma sa bahay ni Dolores, may dalang mainit na pansit at isang maliit na envelope. Dolores, nakarating sa akin yung balita,
May mga papel daw na ipinapapirma sa City Hall. Ano na naman yan? Umupo si Dolores sa upuan, mabigat ang buntong hininga. Norma, ang anak ko mismo at yung asawa niya, gusto nila akong palabasing wala sa katinuan para makuha lahat ng pag-aari. Napakurap si Aling Norma. Diyos ko, Dolores, anak mo yun. Alam ko, sagot niya, bakas ang lungkot sa boses, pero hindi na siya yung batang minahal ko noon, parang ibang tao na, nilamon ng pera. Tahimik silang pareho, ramdam sa hangin ang bigat ng mga salitang iyon. Anong balak mo ngayon? Tanong ni Norma. May recorder na ako, may mga litrato na rin mula sa opisina nila sa Mabini Street, pero kailangan ko ng tulong mo. Gusto kong makakuha pa ng patotoo, lalo na yung mga papel na pinapeke nila. Tumango si Aling Norma. Sige, tutulungan kita. May mga kakilala pa ako sa barangay hall. Pwede kong tanungin kung may mga dokumentong ipinapasa si Arman. Madalas kasing sa amin din nila pinadadaan bago iakyat sa munisipyo. Ngumiti si Dolores. Salamat, Norma. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Huwag mong isipin yan, sagot ni Norma, sabay haplo sa balikat ng kaibigan. Ang kabutihan mo noon sakin, ito na siguro ang panahon para suklian ko. Habang nag-uusap sila, dumating ang tricycle ni Rafi, ang pamangkin ni Norma. Lola Dolores, sabi nito, may copy po ako ng CCTV sa tapat ng building sa Mabini. Kita po roon ang pagpasok at paglabas ni Regina at Arman. Pwede nating gamitin to. Halos mapaluha si Dolores. Salamat, iho. Isa kang biyaya. Walang anuman po. Pero Lola, mag-ingat kayo. Huwag niyong ipapakita sa kanila na alam niyo na, baka lalo kayong saktan. Kinagabihan, habang kumakain sila ni Regina, pinakiramdaman ni Dolores ang bawat salita ng anak. Ma, sabi ni Regina, bukas po pupunta tayo sa bangko ha, para ayusin yung account mo. Ako na rin po ang mag-aasikaso para hindi ka na pumila. Bangko? Tanong ni Dolores, kunwaring inosente. Anong aayusin atin? Yung ATM mo po. Ililipat lang natin sa joint account para mas madali. Ngumiti si Dolores ng bayayat. Sige anak, bukas na lang natin pag-usapan. Medyo masakit ang ulo ko ngayon. Pag-alis ng anak, tumawag agad siya kay Aling Norma. Norma, bukas daw sa bangko. Siguradong may plano na naman sila. Sige Dolores, pupunta ako sa kabilang stall. May kaibigan akong teller doon. Mag-a-update ako kung may nagpa-process sa pangalan mo. Kinabukasan, habang papunta sila ng bangko, tahimik lang si Dolores sa loob ng kotse. Nakatingin siya sa bintana, pero sa isip niya, malinaw na ang plano. Kunwari ay susunod, pero kukunin ang ebidensya. Pagdating sa bangko, dumating din si Aling Norma sa kabilang counter, kunyaring nagdedeposito. Habang pinipirma ni Regina ang form, marahang niyang sinilip ang papel at doon niya nakitang nakasulat, Authorization to transfer all savings account under the name of Mrs. Dolores Manalo to joint account with Miss Regina Manalo and Mr. Arman Reyes. Kinilabutan siya pero nagkunwaring kalmado. Anak, anong pinipirmahan mo dyan? Ngumiti si Regina. Ama, simpleng update lang para hindi ka na pumila sa mga bayarin. Ako na lang mag-aasikaso. Ganun ba? Sagot niya, sabay ngiti rin. Sige, pirmahan mo muna lahat bago ako. Habang abala si Regina, palihim na kinuhanan ni Dolores ng litrato gamit ang cellphone sa loob ng bag. Naalala niyang ituro ito ni Rafi, laging may backup picture lola. Pag-uwi nila, agad siyang dumiretso sa bahay ni Norma. Norma, eto, nakuha ko ang litrato ng form na gusto nilang ipapapirma sa akin. Nakasulat lahat ng account ko. Tama to, Dolores, sagot ni Norma. Ebidensya na yan ng panlinlang. Umupo si Dolores, pagod ngulit determinado. Hindi ko alam kung anong klaseng anak si Regina ngayon, pero isa lang ang sigurado, hindi ako ang baliw. Sila ang uhaw sa pera. Pag-alis ni Norma, naupo siya sa lumang upuan ni Ernesto, hawak ang rosaryo. Ernesto, mahinang sabi niya, unti-unti ko nang nakikita ang buong katotohanan. Sana nandito ka para sabay natin itong labanan, pero huwag kang mag-alala, kayang-kaya ko. Sa labas, umihip ang malakas na hangin, parang senyales ng paparating na bagyo, hindi ng panahon, kundi ng hustisya. Pagkalipas ng ilang araw, muling bumisita si Rahi kay Dolores. May dala siyang maliit na pouch. Lola, ito yung mas advanced na recorder. Mas malinaw yung audio. Kahit ilagay lang sa ilalim ng mesa, maririnig lahat.
Tinanggap ni Dolores ang device, maingat na parang ginto. Salamat, Rafi. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong to. Basta tandaan niyo po Lola, sabi ni Rafi. Huwag niyong ipakita na alam niyo ang mga ginagawa nila. Magpanggap kayong malambot, parang walang alam. Mas madali silang magsalita kapag kampante. Tumango si Dolores. Matagal ko na yang ginagawa, iho. Pero ngayon, may dahilan na akong magpanggap. Kinagabihan, habang naghahanda si Regina ng hapunan at nanonood ng TV si Arman, dahan-dahang inilagay ni Dolores ang maliit na recorder sa ilalim ng mesa sa sala, sa pagitan ng mga bulaklak at ilalim ng mantel. Sinigurado niyang naka-on ito bago umupo. Ma, sabi ni Regina, kumusta po ang tulog niyo kagabi? Maayos naman anak, sagot niya, mahinahon. Bakit? Kasi baka nakakaramdam ka na naman ng pagkalito o pagod. Baka dapat magpa-check up ka na. Ngumiti lang si Dolores. Siguro nga, minsan nalilito ako. Pero alam ko pa rin kung sino ang anak ko at kung sino ang manlilinlang. Biglang natahimik ang dalawa. Nagkunwaring ngumiti si Arman. Ma, biro lang naman ni Regina yun. Siyempre nag-aalala lang kami. Alam ko, Arman, tugon ni Dolores. Alam kong mabait ka sa paningin ng iba. Nagsimulang magpalitan ng tingin ang mag-asawa. Halata ang kaba. Ma, anong ibig mong sabihin? Wala, sagot ni Dolores. Nagpapasalamat lang ako sa lahat ng pagmamalasakit nyo. Hindi ko malilimutan. Maya-maya, nagpalusot si Regina. Ma, may mga papeles lang po kaming kailangan bukas. Gusto ko sanang makuha yung folder ni Papa na nasa drawer para sa tax report. Ngumiti si Dolores. Yung kay Ernesto? Sige, ako na lang maghahanda mamaya. Sa likod ng ngiti niyang iyon, alam niyang gustong kunin ng anak ang mga dokumentong itinago ni Ernesto, ang mga tunay na kopya ng titulo. Nang makatulog na ang dalawa, marahang niyang kinuha ang recorder. Pinakinggan niya sa earphones ang buong usapan. Malinaw, dinig na dinig ang boses ni Regina. Kailangan na talaga nating makuha yung folder. Doon nakasulat lahat ng original titles. Kapag nakuha ko na, ipapasa ko agad sa lawyer natin. Pagkatapos nun, wala nang makakahadlang. Pinakiramdaman ni Dolores ang bawat salita. Hindi na siya umiyak, hindi na siya nagulat. Tahimik lang siyang nakaupo, pinapakinggan ang sarili niyang anak habang planong kunin ang lahat ng pinaghirapan niya. Kinabukasan, dinala niya ang recorder kay Rafi at Attorney Cruz. Pagkatapos mapakinggan, tiningnan siya ng abogado. Mrs. Manalo, malinaw na malinaw ito. Pwede na natin silang kasuhan ng falsification of documents at coercion. Pero kung gusto niyo pong maghintay, mas mainam na makuha rin natin ang mga papeles na pinipirmahan nila. Tumango si Dolores. Hindi ako nagmamadali. Gusto kong matapos ito ng maayos, nang hindi ako kailangang sumigaw para mapakinggan. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Regina, ngumiti ng pilit. Ma, may kailangan lang akong pirmahan mo mamaya ha? Simpleng form lang para sa insurance ni Papa. Sige, sagot ni Dolores, pero gusto kong basahin muna ng abogado ko. Ay naku ma, wala namang ganyan nun ha? Hindi mo ba ako pinagkatiwala? Ngumiti siya ng bayanad. Regina, ang tiwala, hindi yan binibigay, pinapatupad. Hindi nakaimik si Regina. Kita sa mga mata nito ang inis. Pagkaalis ng anak, umakyat siya sa kwarto, kinuha ang notebook at nagsulat. Day 10, nakuhanan ko sila ng usapan. Malinaw ang intensyon nila. Ang anak kong pinalaki ko sa dasal, siya na ngayon ang kalaban kong may ngiti. Tumigil siya sandali, tumitig sa bintana kung saan sumisilip ang ilaw ng kapitbahay. Ernesto, mahina niyang sabi, ngayon ko naiintindahan ang sinasabi mo sa sulat mo. Hindi palaging may halimaw sa labas ng bahay. Minsan, dito mismo nakatira. At sa gabing iyon, sa katahimikan ng kanyang tahanan, unti-unting humigpit ang kamay niya sa rosaryo. Hindi na ito panalangin ng takot, kundi ng paghahanap. Kinagabihan, masarap ang amoy ng nilulutong adobo sa kusina. Si Regina ay abala sa paghahain, habang si Arman ay nakaupo sa harap ng mesa, abala sa cellphone. Tahimik lang si Dolores, nagmamasid. Ma, malambing na sabi ni Regina, kumain ka na ha, niluto ko to, paborito mo. Adobong baboy. Dati kasi sabi mo, gusto mong may sabaw. Ngumiti si Dolores, pero pilit. Salamat anak, matagal na rin akong di nakakakain ng niluto mo.
Habang kumakain sila, napansin niyang palipat-lipat ng tingin si Arman kay Regina. Parang may gustong sabihin pero pigil. Ma, simula ni Arman, napag-usapan po namin ni Regina na baka mas mabuti kung magka-joint account na kayo para kung sakaling may kailangan ka, madali naming maasikaso. Tumingin si Dolores diretso sa mata ni Arman. Joint account? Opo, mabilis na sagot ni Regina. Hindi naman po namin gagamitin yun ng basta-basta para lang yung mga bayarin, mga maintenance mo, ganyan. Tahimik sandali si Dolores. Tinusok niya ang tinidor ang kanin, sabay tawa ng mahina. Alam mo anak, maganda yang ideya. Pero sabihin mo muna sa akin, sino ang unang nakaisip niyan? Ikaw o si Arman? Medyo napatigil si Regina. Ha? Kami po ma. Mag-partner naman kami, di ba? Partner nga, sagot ni Dolores. Pero hindi kayo partner sa baga-ari ko. Tahimik ang buong mesa. Ngumiti si Arman, halatang gusto pa ring magmukhang kalmado. Ma, huwag naman po kayong magalit. Concern lang po kami. Gusto naming masigurong maayos kayo. Concern? Ulit ni Dolores, sabay ngiti. May kakaibang tunog yung salitang concern kapag pera ang pinag-usapan. Habang nagsasalita, alam ni Dolores na nakatago sa ilalim ng mesa ang recorder. Gumagana. Bawat salita, bawat paghinga, bawat tunog ng kubyertos, lahat ay nare-record. Ma, sabi ni Regina, huwag mo naman po kaming pagbintangan. Anak mo pa rin ako. Anak nga kita, sagot ni Dolores. Pero minsan, mas nakakakilala ang magulang sa tono ng boses kesa sa dugo. Nang maramdaman niyang lalabas na ang luha, iniba niya ang usapan. Arman, kamusta pala ang opisina niyo sa Mabini Street? Halos mabitawan ni Arman ang kutsara. Ha? Anong opisina po? Yung R&A Legal and Estate Solutions, sagot ni Dolores. Kalmado pa rin ang tono. Maganda ang pangalan. Parang pang negosyong matino. Halatang kinabahan si Regina. Ma, saan mo naman po narinig yun? May nagkamaling delivery boy. Sabi niya, doon daw kayo nagtatrabaho. Tumingin siya sa kanila ng diretsyo. Ang sipag niyo pala. May opisina na, may plano pa sa joint account. Aba, bilib ako. Hindi nakaimik ang dalawa. Ramdam ang tensyon. Sa loob-loob ni Dolores, gusto niyang sumigaw. Pero pinigilan niya. Ang kailangan niya ngayon ay ebidensya, hindi emosyon. Matapos ang ilang sandali, tumayo siya. Anak, Arman, salamat sa hapunan. Busog na ako. Ma, tapos na agad. Hindi mo man lang tinikman yung dessert, sabi ni Regina. Ngumiti siya pero malamig. Busog na busog ako sa mga palusot nyo. Sa totoo lang, baka hindi ko nakayanin kung mag-dessert pa. Pag-akyat niya sa kwarto, marahan niyang hinugot ang recorder mula sa ilalim ng mesa. Pinakinggan niya habang umiiyak. Dinig na dinig niya ang boses ni Arman. Regina, maghintay ka lang. Kapag pumirma na siya sa joint account, ako na bahala. Pagkatapos, ibebenta natin yung lupa sa Batangas. Sige, sagot ni Regina. Pero siguraduhin mong hindi siya magdududa. Baka lumapit sa abogado niya. Kinabukasan, tila walang nangyari. Maagang nagising si Dolores, nagluto ng tsampurado at inihain sa mesa. Anak, gising na, may almusal na, sigaw niya mula sa kusina. Bumaba si Regina, nangiti pero halatang pagod. Wow ma, parang espesyal ngayon ha? Ngumiti si Dolores. Oo naman, kailangang espesyal ang bawat umaga habang may pagkakataon pa tayong magsama-sama. Anong ibig mong sabihin? Wala anak, basta kumain ka na lang, sagot niya habang tahimik na humihigop ng tsokolate. Habang nag-aalmusal sila, napansin ni Dolores na mas maingat na ngayon si Arman sa mga kilos niya. Hindi na ito masyadong nagbubukas ng laptop sa harap niya at madalas lumalabas para tumawag. Ibig sabihin, may nararamdaman na silang kakaiba, naisip niya. Pagkatapos kumain, dumaan si Aling Norma, dala ang mga balot ng kape. Dolores, pabulong nitong sabi, may nakapagsabi sa akin na kahapon pumunta sa City Hall si Arman. May mga papeles daw siyang pinirmahan tungkol sa property verification. Tumango si Dolores. Tama ang hinala ko. Baka ginagamit pa rin nila ang peking pirma ko. Anong plano mo ngayon? Tanong ni Norma. Magpapanggap pa rin akong walang alam, sagot niya. Pero habang ginagawa nila ang dumi nila, ako naman ay gumagawa ng mas malinis na hakbang. Kinahapunan, pumunta siya sa bahay ni Rafi, dala ang mga ebidensya, mga litrato, mga recording at mga kopya ng papeles. Lola, sabi ni Rafi,
Kumpleto na to. Pwede na nating itasa kay Ate Cruz para makapagsimula ng kaso. Hindi pa, sagot ni Dolores, kalmado. May kulang pa tayo. Gusto kong mahuli sila sa akto, yung hindi lang sa salita o sa papel, kundi sa mismong kilos nila. Paano po yon? Bukas, sabi niya, magpapanggap akong papayag sa joint account, pero maglalagay ako ng hidden camera sa bag ko. Kapag naglabas sila ng mga dokumento, makukuha natin ang buong eksena. Napangiti si Rafi. Ang galing niyo po, Lola. Parang detective. Ngumiti si Dolores. Ngunit ang mga mata niya ay malamig. Hindi detective, iho. Isa lang akong inang ginising ng kasinungalingan. Kinahaponan, todo ayos si Dolores. Nagsuot siya ng maayos na damit, pinakulayan ang buhok at nagsuot ng hikaw na bigay ni Ernesto noon. Habang humaharap sa salamin, bumulong siya. Ngayon, Regina, makita mo kung gaano katatag ang babaeng tinawag mong mahina. Pagdating sa bangko, sinalubong siya ng anak. Ma, buti pumayag ka na ring sumama para matapos na rin. Ngumiti siya. Oo naman, anak. Ayoko namang mapagod ka kakasunod sa akin. Habang nakaupo sa mesa ng teller, inilabas ni Arman ang mga papeles. Ma'am Dolores, dito lang po ang pirma nyo. Ngumiti si Dolores, sabay kinuha ang ballpen. Bago ako pumirma, pwede ko bang basahin muna? Siyempre po, ma, sagot ni Arman, pilit na nakangiti. Habang binabasa niya, lihim na on na ang kamera sa loob ng bag. Lahat ng galaw ni Arman at ng mga dokumento ay malinawan na nakikita. Pinasa niya ang papel, Transfer of Savings and Ownership Rights. Tumingin siya kay Arman. Anak, hindi mo bang sinabing joint account lang ito? Ngumiti si Arman. Ama, joint naman po talaga, pero may ibang terms lang para mas madali. Tumango si Dolores. Ganun ba? Sige, may gusto lang akong kunin sa kotse, saglit lang ha. Paglabas niya, dumiretso siya sa kabilang kanto kung saan nakapwesto si Rafi, nakabantay gamit ang laptop. Nakuha mo? Tanong ni Dolores. Opo, Lola. Kitang-kita sa kamera ang lahat, pati yung dokumento na may transfer of ownership. Wala na silang lusot. Ngumiti si Dolores. Ayos. Ngayon, oras na para tapusin ang palabas. Bumalik siya sa loob ng bangko at tumingin sa anak at manugang. Anak, sabi niya, alam mo bang minsan, kahit ilang taon tayong magkasama, hindi natin kilala ang totoong mukha ng tao? Nagulat si Regina. Ma, bakit mo po sinasabi yan? Wala lang, sagot ni Dolores, sabay lagay ng ballpen sa mesa. Kasi ngayon, kilala ko na kayong dalawa. Iniwan niya ang mga ito, tahimik na lumabas habang nakasunod ang mga matang hindi makapaniwala. Paglabas niya ng bangko, hinugot niya ang rosaryo sa bulsa. Salamat Diyos ko, mahina niyang sabi. Hindi mo ako pinabayaan. Kinahapunan, tumawag si Ate Cruz. Mrs. Manalo, napanood ko ang video, malinaw. Ipapasa na natin sa piskalya bukas. Pero gusto niyo bang kayo mismo ang magbigay ng kopya sa kanila? Hindi pa, sagot ni Dolores. Gusto ko munang makita kung paano sila magpapanik. Gusto kong makita sa mga mata nila ang takot na dati ako lang ang may dala. Habang papalubog ang araw, tumingin siya sa kalangitan. Ernesto, mahinang sabi niya, malapit na. Hindi ko na kailangang sumigaw. Sa huli, ang katotohanan ang sisigaw para sa akin. Kinabukasan, parang walang nangyari. Maagang bumangon si Dolores, nagwalis sa harap ng bahay at nangangiti habang pinapanood si Regina na nagmamadaling magbihis. Ma, may aasikasuhin lang kami ni Arman ha? Sabi ng anak. Babalik din kami bago maghapunan. Ngumiti si Dolores. Sige anak, ingat kayo. At oo nga pala, may surpresa ako mamaya. Pagkaalis ng mag-asawa, pumasok si Rafi dala ang isang USB. Lola, eto na po yung video. Kinonvert ko na. Pwede na nating i-play sa kahit anong TV o laptop. Ngumiti si Dolores. Magaling iho, pero hindi muna natin to gagamitin sa korte ha? Lola, hindi po ba ito yung patunay? Oo, sagot niya, pero gusto ko munang ipakita sa kanila mismo. Sa bahay na ito, gusto kong marinig nila ang boses nila habang nagsisinungaling. Kinahapunan, nagluto siya ng paboritong ulam ni Regina, sinigang na baboy. Nilagyan pa niya ng ekstra sampalok para mas malasa. Pagpasok ng mag-asawa, bumungad agad sa kanila ang mabangong sabaw. Wow ma, sabi ni Regina, parang piyesta ah. Ngumiti si Dolores, fiesta nga, kasi may espesyal akong gustong ipakita sa inyo mamaya.
Habang kumakain sila, tila normal ang lahat. Tawa dito, kwento doon. Pero sa loob ni Dolores, ramdam niya ang tibok ng puso niya. Mabilis, matatag, puno ng galit at tapang. Pagkatapos ng hapunan, tumayo siya. Anak, Arman, gusto kong ipakita sa inyo tong video na pinadala sa akin ni Rafi. Maganda to, dokumentary tungkol sa mga taong tapat. Nagkatinginan ang dalawa. Dokumentary? Tanong ni Arman. Oo, sagot ni Dolores, sabay pindot ng remote sa TV. Lumabas ang video. Sa simula, ordinaryong eksena ng bangko, hanggang sa marinig nila ang boses ni Arman. Ma'am Dolores, dito lang po ang pirma nyo. Ah, sige, sagot ni Dolores sa video. Joint account naman po talaga, pero may ibang terms lang. Napalingon agad si Regina kay Arman, namutla ito. Ma, anong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Regina. Ngumiti si Dolores, malamig at matatag. Ibig sabihin anak, matagal na akong gising, matagal na akong may alam. Tahimik ang buong bahay, taning tunog ng video ang naririnig, at ang boses ni Regina sa recording na nagsasabing, kapag pumirma na siya, ibebenta natin yung lupa sa Batangas. Lalong namutla si Regina. Ma, hindi yan totoo, may nag-edit lang yan. Ah, talaga? Sagot ni Dolores. Pati yung CCTV footage ba sa Mabini Street, edited din? Sabay kinuha niya ang folder at inilabas ang mga litrato. Tingnan mo anak, ikaw at si Arman may hawak na mga peking papeles. Sabihin mo sa akin, saan yan galing? Hindi makapagsalita si Arman, nanginginig ang kamay nito. Ma, pakiusap ni Regina, pakinggan mo muna kami. Matagal na akong nakikinig, sigaw ni Dolores. Unang beses siyang sumigaw sa loob ng bahay. Araw-araw, gabi-gabi, sa mga bulong nyo, sa mga palusot nyo, sa mga, Ma, mahal ka namin, na may kasama ang kasinungalingan. Tumulo ang luha ni Regina. Ma, ginawa ko lang to para sa amin ni Arman. Nahihirapan na kami. Para sa inyo? Putol ni Dolores. Kahit ako, nahihirapan. Pero hindi ako nagnanakaw sa sarili kong ina. Hindi ko ginawang negosyo ang pagmamahal. Tahimik si Arman. Lumapit siya kay Regina at bumulong. Labas tayo, huwag na tayong makipagtalo. Ngunit pinigilan sila ni Dolores. Hindi kayo aayos, may pulis na parating. At tamang-tama, dumating si Rafi kasama ang 2 pulis at si Ate Cruz. Mrs. Manalo, sabi ng abogado, may warrant na para sa pagsisiyasat. Kailangan nating kunin ang mga dokumentong ito. Halos matumba si Regina. Ma, ginawang mo ba to? Tinawag mo ang mga pulis? Ngumiti si Dolores, may luha ngunit puno ng dignidad. Hindi ko sila tinawag. Tinawag kayo ng mga gawa nyo. Habang kinukuha ng mga pulis ang mga folder, tumingin siya sa anak niya. Regina, anak, lahat ng pag-ibig na binigay ko sa iyo, hindi ko kailanmang babawiin. Pero ang tiwala, hindi mo na yan makukuha ulit. Walang salita si Regina. Habang inilalabas sila ng mga pulis, taning boses lang ni Dolores ang naririnig. Hindi ako galit dahil ninakawan niyo ako. Galit ako dahil sinira niyo ang pamilya natin at yon ang hindi ko mapapatawad. Pagkaalis nila, naupo siya sa sofa, pagod, ngunit magaan ang pakiramdam. Ernesto, mahina niyang sabi, tapos na ang palabas. Pero ang sugat, matagal pa bago maghilom. Sa labas, umulan. At sa bawat patak ng ulan, para bang nililinis ng langit ang lahat ng kasinungalingan na minsang bumalot sa bahay ni Dolores. Lumipas ang 2 araw mula nang dalhin ng mga pulis sina Regina at Arman para imbestigahan. Tahimik ang buong bahay. Walang tunog ng tawa, walang kaluskos ng mga paa, walang mga pamilyar na boses na dating nagbibigay sigla sa umaga ni Dolores. Umupo siya sa lumang silya ni Ernesto, bitbit ang tasa ng kape. Sa labas, bahagyang umaambon. Sa bawat patak ng ulan sa bubong, naramdaman niyang parang unti-unting humuhupa ang bigat ng dibdib niya. Pero sa likod nito, may bakas ng lungkot na hindi basta mawawala. Pumasok si Aling Norma dala ang tinapay. Dolores, sabi niya, kumain ka muna, baka naman mapagod ka kakaisip. Ngumiti si Dolores, mahina pero totoo. Salamat Norma. Hindi ko alam kung anong mas masakit, yung mga kasinungalingan nila o yung katahimikan ngayon. Normal lang yan, sabi ni Norma. Ganyan talaga pag nasira ang tiwala.
Pero tandaan mo, hindi mo kasalanan to. Alam ko, sagot ni Dolores. Pero kahit ganon, nanay pa rin ako. At kahit anong mangyari, masakit pa ring makita ang anak kong nasa kabilang panig ng batas. Tahimik sandali ang dalawa. Tanging tunog ng ulan ang naririnig. Gusto mo ba silang puntahan sa presinto? Tanong ni Norma. Hindi pa, sagot ni Dolores. Hindi pa ako handa. Kailangan muna nilang maramdaman kung anong pakiramdam na mawala ang tiwala ng isang taong minahal nila. Kinabukasan, dumating si Rafi bitbit ang ilang papeles. Lola, sabi niya, si Attorney Cruz po gusto kayong makausap. Nag-submit na po siya ng affidavit. Malinaw na malinaw ang kaso. Tumanggo si Dolores. Salamat iho. Pero hindi ko sila gustong ipakulong habang buhay. Gusto ko lang makita nilang may kabayaran ang kasalanan. Lola, sabi ni Rafi, hindi lahat ng tao kasing tapang nyo. Yung iba, susuko na lang. Pero kayo, tumindig pa rin. Ngumiti si Dolores, may luha sa mata. Hindi ko ginawa to para sa tapang, Rafi. Ginawa ko to para sa sarili kong dignidad. Kapag ninakaw na nila yon, wala nang matitira sa akin. Lumipas ang ilang araw, muling bumalik si Attorney Cruz. Mrs. Manalo, sabi niya, pansamantalang makakalaya si Regina at Arman habang ongoing ang kaso. Pero naka-freeze na ang mga account nila, wala na silang access sa pera. Tahimik si Dolores, hindi ko sila gustong gutumin, ate. Gusto ko lang matutunan nilang kumain mula sa sariling pawis. Pag-alis ng abogado, kinuha niya ang lumang album ng pamilya. Isa-isang tinignan ang mga larawan. Si Regina noong bata pa, may ribbon sa buhok, si Ernesto na nakangiti habang buhat-buhat ang anak nila at siya mismo, masaya, buo ang pamilya. Habang tinititigan ang mga lumang larawan, bumulong siya. Hindi ko ginustong mangyari to, pero minsan kailangan mong masaktan para matuto. Nang gabing iyon, dumating si Regina. Payat, maputla at halatang pagod. Ma, mahina nitong sabi. Tumingin si Dolores, tahimik. Ma, alam kong wala na akong karapatang humarap sa'yo, pero gusto kong magpasalamat kasi kahit ganito, hindi mo kami pinabayaan sa korte. Hindi ko kayo kailanmang bababuyin sa mata ng tao, sagot ni Dolores, malamig pero totoo. Pero hindi ibig sabihin niyon, pinatawad na kita. Umiyak si Regina. Ma, natakot ako. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa yon. Akala ko tama dahil gusto ko lang ng ginhawa. Pero ngayon, mas mabigat tong parusang dala ng konsyensya ko. Tahimik lang si Dolores. Anak, sabi niya sa wakas, lahat tayo natutokso, pero hindi lahat nagpapasakop sa tukso. Hindi kita kayang ibalik sa dati, pero sana matutunan mong bumalik sa tama. Lumapit si Regina, lumuhod sa harap ng ina at humawak sa kamay nito. Ma, patawarin mo ako. Tumingin si Dolores sa kanya, may luha na ring bumagsak. Hindi ko pa kaya ngayon, sabi niya, pero darating ang araw, baka kaya ko na. Pag-alis ni Regina, umupo si Dolores sa beranda. Sa kalangitan, unti-unting lumalabas ang buwan. Sa katahimikan ng gabi, marahang niyang bumulong. Ernesto, tapos na ang bagyo, pero iniwan nitong guho sa puso ko. At kahit may araw ulit bukas, hindi ko alam kung kailan muling magiging buo. Pero sa kabila ng lungkot, may ngiti sa labi ni Dolores. Hindi iyong ngiti ng tagumpay, kundi ng kapayapaan. Ng isang inang pinili ang katotohanan kaysa sa kasinungalingan. Isang umaga, habang naglilinis si Dolores sa lumang aparador ni Ernesto, may nahulog na maliit na kahon. Luma na ito, may alikabok at kupas na laso. Kinuha niya ito at dahan-dahang binuksan. Sa loob, may nakatiklop na sobre, may sulat kamay ni Ernesto. Sa harap ng sobre, nakasulat, "Para sa aking pinakamamahal na Dolores, basahin mo lamang kapag hindi mo na ako kayang marinig." Naninigil ang kamay ni Dolores habang binubuksan ang liham. Habang binabasa niya, bumalik lahat ng alaala. Ang mga tawanan nila, ang mga gabing sabay silang nananalangin at ang mga pangarap na hindi na natupad. Dolores, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Pero wag mong hayaan, mawalan ka rin ng tapang.
Alam kong minsan, hindi mo ako naiintindihan sa mga babala ko tungkol sa pera at tiwala. Pero gusto kong tandaan mo ito. Ang tunay na kayamanan ay hindi sa titulo o sa bangko, kundi sa dignidad ng puso mo. Huminga ng malalim si Dolores. Kung sakaling dumating ang araw na ikaw ay pagtangkaang lokohin kahit ng taong pinakamalapit sa'yo, huwag mong hayaang maging galit ang magdikta ng mga kilos mo. Pumili ka ng katotohanan kahit masakit. Dahil ang katotohanan, yan ang magpapatunayan na hindi nasayang ang buhay mo. Napahawak siya sa dibdib habang tumutulo ang luha. At kung sakaling malungkot ka sa katahimikan ng bahay, huwag mong isipin na mag-isa ka. Nandito pa rin ako sa bawat hangin, sa bawat dasal. Ang pagmamahal ko sa iyo, Dolores, hindi natatapos sa hukay. Hindi na napigilan ni Dolores ang pag-iyak. Ang mga salitang iyon parang yakap mula sa nakaraan. Ernesto, mahina niyang sabi, ang tagal kong hinintay tong mensahe. Parang ikaw mismo ang nagsabi sa akin na tama ang ginawa ko. Habang nakaupo siya sa lumang silya, dumating si Rafi dala ang mga dokumentong nililinis na nila sa kaso. Lola, tapos na po ang initial hearing. Ang abogado ni Arman ay humingi ng plea bargain. Mukhang aamin na sila. Tahimik si Dolores, nakatingin sa liham. Hindi ko sila kailangang makita sa kulungan, Rafi. Ang pagkabigo nila sa sarili nila, mas mabigat pa sa rehas. Napansin ni Rafi ang liham. Liham po ni Lolo Ernesto, ngumiti si Dolores. Oo, parang alam na nila ang lahat bago pa mangyari. Ang bawat salita parang gabay sa ginagawa ko ngayon. Pwede ko po bang basahin, Lola? Ngumiti si Dolores. Hindi, iho. Para lang to sa mga taong marunong magmahal ng tapat. Pero darating ang panahon, ipapasa ko sa iyo to. Para kung sakaling makalimutan mo ang halaga ng katapatan, maalala mo kung anong pinaghirapan namin ng lolo mo. Lumabas si Rafi at naiwan si Dolores sa sala. Tumingin siya sa paligid, sa mga lumang larawan, sa mesa kung saan niya unang inilagay ang recorder, sa mga dingding na minsang nakarinig ng pagtatalo at ngayon ay tahimik na saksi ng katotohanan. Bumulong siya muli. Ernesto, natapos ko na. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagwala. Ginawa ko lang kung ano ang tama. At sa wakas, nakahinga na ako. Sa labas, umihip ang hangin. Parang may bulong na dumarampi sa kanyang pisngi, malamig pero mapayapa. Mabuti, Dolores. Ipinaglaban mo ang sarili mo ng may puso. Ngumiti siya, pinunasan ang luha at itinupi ng maayos ang liham. Inilagay niya ito sa isang bagong sobre, sinulat sa harap, para kay Rafi. Basahin lamang kung darating ang panahon ng pagtataksil. Habang inilalagay niya ito sa kahon, alam niyang natutunan na niya ang pinakamasakit ngunit pinakamahalagang aral. Ang pamilya ay hindi lamang dugo. Ito ay tiwala, respeto at katapatan. Kapag nawala ang alinman doon, parang bahay na itinayo sa buhangin. Maganda sa labas, pero guguho sa unang bagyo. Lumapit siya sa bintana, pinanood ang pagliwanag ng araw. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng tunay na kapayapaan. Hindi ako biktima, Ernesto, bulong niya. Isa akong ina na bumangon. Lumipas ang 3 linggo. Tahimik pa rin ang bahay ni Dolores. Tuwing umaga, nagdidilig siya ng mga halaman ni Ernesto, nag-aalaga ng pusa at nagkakape sa veranda. Simpleng buhay pero may bigat sa puso. Isang hapon, habang papalubog ang araw, may kumatok sa gate. Pagbukas niya, halos mabitawan niya ang hawak na baso. Si Regina, nakatayo, payat, maputla at tila ilang araw nang walang tulog. Mahina nitong sabi, "Pwede po ba akong pumasok?" Tahimik lang si Dolores. Sandaling tumitig bago binuksan ang gate. "Pasok ka, anak." Pagpasok nila sa sala, amoy pa rin ang paboritong pabango ni Regina, pero ngayon may halong amoy ng pagod at luha. Umupo siya sa sofa habang si Dolores ay tahimik na nagtitimpla ng kape. "Ma, hindi ako pumunta para magpaliwanag," simulang sabi ni Regina, mahina at basag ang tinig. "Gusto ko lang humingi ng tawad." Tahimik si Dolores.
Taming tunog ng kutsarang umiikot sa tasa ang maririnig. Ma, patuloy ni Regina, alam kong wala na akong mukhang ihaharap sa'yo. Pero araw-araw sa presinto, iniisip ko kung paano ko nagawang ipagpalit ang pagmamahal mo sa pera. Tumingin si Dolores, malamig pero may bakas ng awa. Anak, hindi ko hinanap ang paliwanag. Ang gusto ko lang marinig ay kung totoo ang pagsisisi mo. Tumango si Regina, umiyak. Totoo, ma. At alam kong hindi sapat ang sorry pero gusto kong magsimula ulit kahit sa pinakamababang paraan. Kung kailangan kong magtrabaho bilang kasambahay, gagawin ko. Basta mapatawad mo lang ako. Umupo si Dolores sa tapat niya, tahimik. Alam mo, Regina, sabi niya, ang galit, unti-unting nawawala yan. Pero ang tiwala, matagal bago bumalik. Hindi ko kayang kalimutan, pero kaya kong magpatawad. Napaiyak si Regina. Ma, salamat. Hindi ko alam kung deserve ko pa yan. Huwag mong isipin kung deserve mo o hindi. Ang mahalaga, alam mong nagkamali ka at handa kang baguhin yon. Sandaling katahimikan. Anak, dagdag ni Dolores, alam mo ba kung ano ang pinakamahirap sa pagiging ina? Tumingin si Regina, umiyak. Ano po, ma? Yung makita mong lumalayo sa iyo ang anak mo. Hindi dahil sa distansya, kundi dahil sa kasinungalingan. Parehong tahimik silang napaiyak. Pagkatapos ng ilang minuto, lumapit si Dolores at hinawakan ang buhok ng anak. Regina, sabi niya, mula ngayon hindi kita hihusgahan, pero gusto kong makita mong bumabangon ka sa sarili mong paraan. Hindi dahil tinulungan kita, kundi dahil kaya mo. Ma, humahagulgol na sabi ni Regina, babalik ako sa trabaho. Hindi ko muna kailangan ang pera niyo. Basta gusto ko lang mapatawad mo ako sa araw-araw kong pagkukulang. Ngumiti si Dolores, hinaplos ang mukha ng anak. Simula ngayon, araw-araw mo nang ipakita yan, hindi lang sa salita. Kinabukasan, umalis si Regina bitbit ang maliit na bag. Nagpasya siyang bumalik sa probinsya upang magsimula muli. Bago siya umalis, niyakap siya ni Dolores. Mag-ingat ka, anak. Huwag ka nang matakot sa hirap. Mas mabuti ng pawisan ang kamay kaysa madungisan ang konsyensya. Ma, sabi ni Regina, salamat. Sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang tahanan ko. Nang umalis si Regina, tumingin si Dolores sa langit. Ernesto, bulong niya, narinig mo yon? Umalis siyang umiiyak, pero dala niya ang aral na hindi ko kailanman naibigay noon. Ang aral ng katapatan. Lumipas ang mga araw. Tuwing umaga, may dumarating na sulat sa gate. Liham galing kay Regina. Simpleng mga update. Ma, nag-aalaga ako ng mga tanim dito. Parang ikaw, gusto kong magsimula ulit. Ma, may natanggap akong trabaho bilang clerk. Maliit lang ang kita, pero malinis. Ma, araw-araw kong dinadasal na mapatawad mo ako ng buo. Tuwing binabasa iyon ni Dolores, may ngiti sa labi niya. Hindi pa ganap ang kapatawaran, pero nararamdaman niyang unti-unti nang bumabalik ang tibok ng pusong minsang nanlamig. Isang gabi, habang nakikinig siya ng tugtuging luma ni Ernesto, bumulong siya sa hangin. Ang anak ko natuto na, at ako natuto ring magmahal ng may hangganan. Sa labas, malamig ang simoy ng hangin. Tahimik ang paligid, ngunit sa puso ni Dolores may umuusbong na bagong simula. Hindi ng pamilya, kundi ng kapayapaang matagal niyang hinintay. Isang linggo ang lumipas mula nang umalis si Regina. Tahimik ang bahay ni Dolores, pero sa kakaibang paraan, hindi na ito mabigat. Tuwing umaga, may bagong sulat na dumarating. Hindi laging mahaba, minsan 3 linya lang. Pero bawat salita ay puno ng pagsisisi at pagnanais na bumawi. Ma, nagluluto ako ngayon ng adobo. Hindi ko mapantayan yung luto mo, pero tuwing naamoy ko, parang kasama pa rin kita. Ma, nakita ko yung mga bata sa kapitbahay. Naaalala ko nung bata pa ako, lagi mong sinasabing huwag manloko ng kahit sino. Sana noon pa ako nakinig. Habang binabasa ni Dolores ang mga sulat, ramdam niya ang unti-unting paglambot ng puso niya. Hindi pa rin niya lubos na napapatawad ang anak,
pero may kakaibang kapayapaan sa pagkakaalam na nagsisisi na ito. Isang araw, dumating si Rafi bitbit ang ilang dokumento. Lola, tapos na po ang final hearing. Kinilala ng korte na kayo ang lehitimong may-ari ng mga lupa at ari-arian. Dismiss na po ang lahat ng peke nilang dokumento. Tahimik lang si Dolores, tumango. Salamat Rafi, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot. Bakit po Lola, panalo na kayo? Panalo nga ako, sagot ni Dolores, pero sa digmaan na walang tunay na kalaban, walang totoong panalo. Kasi ang natalo, anak ko rin. Pag-alis ni Rafi, tumingin siya sa labas. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nag-iiwan ng gintong kulay sa mga halaman. Naupo siya sa veranda, bitbit ang isang bagong sulat galing kay Regina. Ma, gusto kong umuwi ngayong linggo. Hindi para makituloy, kundi para maglinis ng bakuran. Gusto kong simulan ang paghingi ng tawad sa gawa, hindi sa salita. Habang binabasa niya iyon, napangiti siya ng marahan. Kung ganon, bulong niya. Handa na rin siguro ako. Kinabukasan, dumating si Regina sakay ng lumang bus. Pagbaba nito, agad siyang lumapit sa gate. Walang makeup, simpleng damit, at may daladalang walis, basahan, at maliit na paso ng halaman. Ma, sabi niya, hindi ko alam kung tatanggapin mo ako, pero gusto ko lang maglinis ng bakuran mo. Tumango si Dolores. Kung gusto mong linisin, unahin mo yung harap. Matagal nang hindi natatanggal yung mga tuyong dahon dyan. Tahimik lang silang nagtrabaho buong umaga. Walang usapan, walang paliwanag. Tanging tunog lang ng walis at hangin. Paminsan-minsan, napapatingin si Dolores sa anak. Kita niya sa bawat galaw ang pagod, pero may katapatan. Hindi niya kailangang marinig ang sorry, sapat na ang makita ang pagsisikap nitong bumawi. Tanghaling tapat na, nagdala siya ng malamig na tubig kay Regina. Pahinga ka muna anak, sabi ni Dolores. Salamat ma. Tahimik silang naupo sa lilim ng puno. Naaalala mo to? Tanong ni Dolores, sabay turo sa puno ng mangga. Dito ka unang umakyat noon, tapos nahulog ka kasi gusto mong abutin yung hilaw. Ngumiti si Regina, may luha sa mata. Oo ma, hinanap mo ako buong hapon. Nung nakita mo akong umiiyak, sabi mo lang, anak, huwag kang matakot bumagsak, basta bumangon ka. Tumango si Dolores, at yan pa rin ang sinasabi ko sa'yo ngayon. Sandaling katahimikan. Parehong nakatingin sa mga dahon na sumasayaw sa hangin. Ma, mahina, ngunit buo ang boses ni Regina. Hindi ko alam kung kailan mo ako mapapatawad ng buo. Pero habang nabubuhay ako, sisikapin kong ipakita sa'yo na nagbago na ako. Ngumiti si Dolores, hinawakan ang kamay ng anak. Hindi mo kailangang magmadali anak. Ang pagpapatawad, hindi minamadali. Pero bawat araw na pinipili mong maging totoo, doon nagsisimula ang kapatawaran. Lumipas ang maghapon. Pagsapit ng gabi, natapos nilang linisin ang buong bakuran. Tahimik lang silang kumain ng sinigang sa kusina, parang dati, pero may kakaibang pakiramdam ng bagong simula. Bago matulog, lumapit si Regina sa ina. Ma, pwede ba akong magdasal kasama mo? Tumango si Dolores. Sige anak. Magkatabi silang lumuhod sa harap ng lumang altar. Panginoon, dasal ni Dolores, salamat sa pangalawang pagkakataon. Hindi man namin mabawi ang lahat ng nawala. Salamat sa lakas para magsimulang muli. Sa tabi niya, umiiyak si Regina. Salamat po Lord, kasi kahit makasalanan ako, may nanay pa rin akong hindi ako iniwan. Pagkatapos ng dasal, nagyakap silang dalawa. Mahigpit, totoo, at puno ng pag-unawa. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakatulog si Dolores ng payapa. Hindi dahil nakalimutan niya ang sakit, kundi dahil natutunan niyang tanggapin ito bilang bahagi ng kanyang paggaling. Pagkalipas ng ilang buwan, tila bagong bahay na muli ang tahanan ni Dolores. Ang dating madilim na sala, ngayon ay maliwanag at puno ng halaman. Ang mga kortina ay malinis at sa dingding ay nakasabit ang bagong larawan. Si Dolores, nakangiti, hawak ang maliit na paso ng halaman na regalo ni Regina.
Tuwing umaga, nagkakape siya sa veranda. Sa tabi niya, ang lumang upuan ni Ernesto, pero hindi na ito nagpaparamdam ng lungkot, kundi parang paalala ng lakas. Ma, ang ganda ng halaman mo, sabi ni Regina habang papasok sa bakuran, bitbit ang bayong ng gulay. Ngumiti si Dolores. Ikaw ang nagturo sa akin magtanim ulit. Nakakatawa, no? Dati, puro pera lang iniisip mo. Ngayon, halaman na. Ngumiti rin si Regina. May hiya pero may saya. Mas mabuting magtanim ng totoo, ma, kaysa mamunga ng kasinungalingan. Tumawa si Dolores. Yan ang gusto kong marinig. Habang naghahanda sila ng almusal, dumating si Rafi. Lola, sigaw niya, may balita ako. Na-feature po sa local newspaper yung kwento nyo tungkol sa matandang ginamit pero lumaban ng tahimik. Ang dami pong humahanga sa inyo. Napatingin si Dolores, nagulat. Ha? Ako? Ano naman ang isusulat nila sa isang matandang gaya ko? Ang totoo, Lola, sagot ni Rafi, hindi lang kayo matanda. Kayo yung simbolo ng mga inang marunong manindigan kahit laban sa sarili nilang anak. Tahimik lang si Dolores pero may ngiting mapait. Hindi ako lumaban para sumikat, iho. Lumaban ako kasi kung hindi ko ipagtatanggol ang pangalan ko, sino pa? Lumapit si Regina, hawak ang kamay ng ina. Ma, proud ako sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon nabubuhay pa rin ako sa kasinungalingan. Hinaplos ni Dolores ang pisngi ng anak. Hindi pa huli ang lahat, Regina. Ang mahalaga, natuto ka. Kinabukasan, inimbitahan silang magbigay ng mensahe sa Women's Month Forum sa bayan. Nay Dolores, sabi ng organizer, gusto naming marinig ang kwento nyo. Para sa mga ina at asawa na minsang tinrato ng mali. Sa harap ng entablado, medyo kinakabahan si Dolores. Pero nang makita niya sa unang hanay si Regina at si Rafi, parang lumakas ang loob niya. Humawak siya sa mikropono at nagsimula, "Magandang umaga po, ako si Dolores Manalo. Marami ang nagsabi sa akin noon na mahina ako, na luma na ang pag-iisip ko at nawala na akong halaga. Pero natutunan kong ang lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa sigaw, kundi sa kakayahan niyang tumindig kahit walang sumasalo." Tahimik ang buong lugar. Hindi ko ikinahihiya na ako'y nasaktan ng sarili kong anak. Dahil doon ko natutunan na minsan kailangan mong masaktan para matauhan. Pero ang tunay na pag-ibig ng magulang hindi natatapos kahit sa pagkakaanulo. Tumulo ang luha ni Regina habang pinapanood ang ina. Kaya sa mga tulad kong ina, huwag kayong matakot ipaglaban ang dangal. Hindi pagiging marupok ang umiyak. Ang tunay na kahinaan ay yung pagpayag mong apihin ka habang tahimik. Pagkatapos ng talumpati, sabay silang niyakap ng mga tao. Lumapit si Regina at bumulong, "Ma, sana marinig ito ng lahat ng anak na gaya ko." Ngumiti si Dolores, "Maririnig nila, anak, dahil ako na mismo ang magtuturo." Mula noon, naging aktibo si Dolores sa isang local women's group. Tinutulungan niya ang mga inang may problema sa pamilya, tinuturuan kung paano ipaglaban ang sarili ng may respeto at dignidad. Tinawag siya ng mga kababaihan bilang Nanay Dolores ng barangay. Minsan habang nagkukwento siya sa grupo, may batang babae ang nagtanong, "Nay, hindi po ba kayo natakot nung nilabanan niyo yung anak niyo?" Ngumiti siya, "Natakot ako, pero mas nakakatakot ang mawala ng respeto sa sarili." Tuwing gabi, bago matulog, binubuksan pa rin ni Dolores ang liham ni Ernesto. Binabasa niya ang mga salitang iyon, hindi na para maghilom, kundi para magpasalamat. "Ernesto," bulong niya, "nasunod ko ang bilin mo. At ngayon, may bago na akong dahilan para mabuhay. Hindi para sa nakaraan, kundi para sa mga kababaihang gaya ko." At habang sumisilip ang buwan sa bintana, napangiti siya ng tahimik. Ang dating kwento ng pagkakanulo, ngayon ay naging kwento ng muling pagbangon. Lumipas ang 6 na buwan. Tahimik na muli ang buhay ni Dolores, ngulit ngayon hindi na ito puno ng kalungkutan. Ang bawat araw ay simple, nagluluto siya, nagtuturo sa kababaihan ng barangay at paminsan-minsan ay tumutulong sa simbahan. Sa bawat paggalaw niya, ramdam ang katahimikang minsan ay pinangarap lang niya. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga halaman, dumating si Rafi. "Lola," sabi niya, "may bisita po kayo sa labas." Paglabas ni Dolores, nakita niya si Regina.
Nakasuot ng simpleng uniforme, may daladalang maleta at isang sobre. Ma, sabi ni Regina, galing ako sa outreach ng simbahan. Pinadala nila ako dito para magbigay ng tulong sa mga matatanda. Pero higit doon, gusto kong makita ka. Tahimik lang si Dolores. Mabuti naman anak, halika pumasok ka. Pagpasok ni Regina, napansin niya ang mga litrato sa dingding. Mga larawan nilang dalawa noong bata pa siya, pati si Ernesto. Ang ganda ng bahay, ma. Mas maliwanag ngayon. Ngumiti si Dolores, kasi tinanggal ko na lahat ng anino sa loob nito. Umupo silang dalawa. Tahimik sandali bago muling nagsalita si Regina. Ma, alam kong hindi sapat ang pagbabago ko, pero gusto kong ipakita sa iyo ang bagong kontrata ko. Inabot niya ang sobre. Binasa ni Dolores. Employment contract, social welfare office, community assistant. Napangiti siya. Tulungan ka na ngayon sa ibang tao. Maganda yan, anak. Tumanggo si Regina. Ma, alam mo ba, sa bawat inang tinutulungan ko, naiisip kita. Naiisip ko kung gaano kasakit yung ginawa ko. Pero tuwing may ina na umiiyak dahil niloko ng sarili niyang anak, ipinapangako ko sa sarili ko na wala nang magiging katulad ko. Tahimik lang si Dolores. Ang mga salitang iyon parang malamig na hangin na dumarabi sa sugat ng kanyang puso. Hindi pa lubos na magaling, pero hindi na rin dumudugo. Anak, sabi niya, minsan ang pagbangon ay hindi yung bumalik sa dati, kundi yung matutong mabuhay sa bago. Tumanggo si Regina na paiyak. Ma, salamat sa pagkakataon. Kung hindi mo ako pinatawad kahit kaunti, baka tuluyan na akong nawala. Hindi ko kailangan gustong mawala ka, sagot ni Dolores. Ang gusto ko lang, mahanap mo ulit yung sarili mong mabuti. Sandaling katahimikan. Ma, dagdag ni Regina, gusto kong mag-donate ng kaunting pera sa grupo mo. Hindi galing sa akin, galing sa mga kababaihang tinulungan mo. Sabi nila, gusto nilang pasalamatan ang Nanay Dolores ng barangay. Ngumiti si Dolores, may luha sa mata. Hindi ko kailangan ng pera, anak, pero kung galing sa mga pusong natulungan, tatanggapin ko. Habang nag-usap sila, dumating si Aling Norma, dala ang mga pagkain. Aba, Regina, ang tagal mong nawala, iha? Ngumiti si Regina. Oo nga po, Aling Norma, pasensya na sa lahat ng gulo noon. Tinapik siya ni Norma sa balikat. Ay naku, iha, ang mahalaga bumalik ka. Ang bahay pwede mong iwan, pero ang puso ng nanay mo laging may puwang para sa'yo. Natawa si Dolores. Tama si Norma. Kahit gaano mo ako nasaktan, anak, may espasyo ka pa rin dito. Pero tandaan mo, hindi kita tatanggapin bilang batang kailangan kong protektahan, kundi bilang babaeng natutong manindigan. Napayuko si Regina, humahagulgol. Ma, hindi ko na alam kung paano pa ako magpapasalamat. Tama na ang ginagawa mo ngayon, sagi ni Dolores. Ang tunay na pasasalamat ay yung pagbabago na hindi mo ipinagsisigawan, kundi ipinapakita araw-araw. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Regina. Ma, babalik na ako sa bayan. May mga senior citizen ang kailangang bisitahin bukas. Ngumiti si Dolores. Sige anak, pero bago ka umalis, may gusto akong ibigay. Kinuha niya sa aparador ang maliit na rosaryo. Ang parehong rosaryong ginamit niya noong gabi ng paghihigante. Ito yung rosaryong tumulong sa aking lumaban, sabi niya. Ngayon, ibinabalik ko sa iyo. Hindi para ipaalala ang kasalanan, kundi para ipaalala kung saan ka dapat bumalik kapag naliligaw ka ulit. Tinanggap ni Regina ang rosaryo, umiiyak. Salamat, ma. Ipapangako kong hindi ko nahahayaang masira ulit yung tiwala mo. Pag-alis ng anak, naupo si Dolores sa beranda. Sa malayo, naririnig niya ang tunog ng jeepney at tawanan ng mga bata. Tahimik siyang napangiti. Ernesto, bulong niya. Nakita mo yon? Ang batang minsang sumira sa puso ko, siya na ngayong nagbibigay ng pag-asa sa iba. Tumingin siya sa langit, at sa liwanag ng buwan, alam niyang natupad na rin ang matagal niyang dasal. Hindi na siya isang ina na nasaktan, kundi isang babaeng natutong magpatawad at magturo ng liwanag sa dilim ng iba. Ma, dagdag ni Regina,
Gusto kong mag-donate ng kaunting pera sa grupo mo. Hindi galing sa akin, galing sa mga kababaihang tinulungan mo. Sabi nila, gusto nilang pasalamatan ang Nanay Dolores ng barangay. Ngumiti si Dolores, may luha sa mata. Hindi ko kailangan ng pera, anak, pero kung galing sa mga pusong natulungan, tatanggapin ko. Habang nag-uusap sila, dumating si Aling Norma, dala ang mga pagkain. Aba, Regina, ang tagal mong nawala, iha. Ngumiti si Regina. Oo nga po, Aling Norma, pasensya na sa lahat ng gulo noon. Tinapik siya ni Norma sa balikat. Ay naku, iha, ang mahalaga, bumalik ka. Ang bahay pwede mong iwan, pero ang puso ng nanay mo laging may puwang para sa'yo. Natawa si Dolores, tama si Norma. Kahit gaano mo ako desaktan, anak, may espasyo ka pa rin dito. Pero tandaan mo, hindi kita tatanggapin bilang batang kailangan ko protektahan, kundi bilang babaeng natutong manindigan. Napayuko si Regina, humahagulgol. Ma, hindi ko na alam kung paano pa ako magpapasalamat. Tama na ang ginagawa mo ngayon, sabi ni Dolores. Ang tunay na pasasalamat ay yung pagbabago na hindi mo ipinagsisigawan, kundi ipinapakita araw-araw. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Regina. Ma, babalik na ako sa bayan. May mga senior citizen ang kailangang bisitahin bukas. Ngumiti si Dolores. Sige anak, pero bago ka umalis, may gusto akong ibigay. Kinuha niya sa aparador ang maliit na rosaryo. Ang parehong rosaryong ginamit niya noong gabi ng paghihigante. Ito yung rosaryong tumulong sa aking lumaban, sabi niya. Ngayon, ibinabalik ko sa iyo. Hindi para ipaalala ang kasalanan, kundi para ipaalala kung saan ka dapat bumalik kapag naliligaw ka ulit. Tinanggap ni Regina ang rosaryo, umiiyak. Salamat, Ma. Ipapangako kong hindi ko nahayaang masira ulit yung tiwala mo. Pag-alis ng anak, naupo si Dolores sa beranda. Sa malayo, naririnig niya ang tunog ng jeepney at tawanan ng mga bata. Tahimik siyang napangiti. Ernesto, bulong niya. Nakita mo yon? Ang batang minsang sumira sa puso ko, siya na ngayong nagbibigay ng pag-asa sa iba. Tumingin siya sa langit at sa liwanag ng buwan, alam niyang natupad na rin ang matagal niyang dasal. Hindi na siya isang ina na nasaktan, kundi isang babaeng natutong magpatawad at magturo ng liwanag sa dilim ng iba. Isang umaga, habang sumisikat ang araw, nagising si Dolores sa mga tunog ng mga ibon sa labas. Tahimik, malamig ang simoy ng hangin, pero iba ang katahimikan ngayon. Hindi ito mabigat o malungkot, kundi mapayapa. Habang nagtitimpla siya ng kape, napansin niyang may sobre sa may cake. Lumabas siya at sa sandaling iyon, parang bumagal ang oras. Sa sulat, nakasulat, para kay Ma, mula kay Regina. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob, isang liham at litrato. Si Regina nakangiti habang kasama ang grupo ng mga kababaihang tinutulungan niya. Sa likod ng litrato, nakasulat, Ma, salamat sa lahat. Kung hindi mo ako itinama, baka hanggang ngayon nasa maling landas pa rin ako. Lahat ng ginagawa ko ngayon ay para ipakita sa iyo na hindi nasayang ang pagmamahal mo. Habang binabasa niya iyon, napangiti si Dolores. Sa wakas, ang sakit na matagal niyang tinago, unti-unti nang nagiging alaala, hindi para kalimutan, kundi para ipagpasalamat. Umupo siya sa veranda, hawak ang liham at tumingin sa langit. Ernesto, bulong niya, tapos na talaga. Ang anak nating munti mawala, natagpuan muli. Hindi ko man siya muling maibalik sa dati, pero nahanap ko siyang mas totoo ngayon. Pagkatapos, kinuha niya ang lumang notebook na matagal niyang sinusulatan. Binuksan niya sa unang pahina, may nakasulat doon. Day 1, may narinig akong kakaiba. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Napangiti siya. Pagkatapos ay binuksan ang huling pahina at nagsulat. Day 365, ang araw na wala ng kasinungalingan. Ang araw na natutunan kong ang kapatawaran ay hindi kahinaan. Ito ang pinakamatibay na uri ng lakas. Nang matapos siyang magsulat, ipinikit niya ang mga mata. Pinakinggan niya ang hangin, ang mga ibon, ang mga yabag ng mga batang naglalaro sa labas. Sa isip niya, parang naririnig niyang muli ang boses ni Ernesto. Dolores, mahal kita. At salamat dahil tinapos mo ang laban ng may puso.
Bumangon siya, kumuha ng basket ng mga halaman at lumabas ng bahay. Tumigil siya saglit sa bakuran at tumingin sa paligid. Ang dating bahay ng mga lihim at sakit, ngayon ay tahanan na ng kapayapaan. Dumaan si Aling Norma, dala ang ilang prutas. "Uy Dolores," sabi nito, "ang ganda na ng bahay mo, parang mas maliwanag kaysa dati." Ngumiti si Dolores. "Siguro kasi wala nang dilim sa loob, Norma? Wala nang tinatago." "Tama ka," sagot ni Norma. "Kasi minsan, hindi bahay ang kailangang ayusin, kundi ang puso ng nakatira." Sabay silang tumawa. "Alam mo," sabi ni Dolores, "kung dati takot akong tumanda mag-isa, ngayon natutuwa akong tumanda na may kapayapaan." Si Regina?" tanong ni Norma. "Abala sa pagtulong, at yon ang pinakamagandang balita araw-araw." Kinahapunan, dumating si Rafi, dala ang isang maliit na kahon. "Lola, galing po to sa simbahan. Ginawan kayo ng mga batang medalya bilang pasasalamat." Binuksan ni Dolores ang kahon. Sa loob may nakasulat, "Kay Nanay Dolores, ang boses ng katotohanan." Natawa siya habang pinupunasan ang luha. "Aba, naging boses pala ako ng katotohanan, Rafi." "Opo, Lola, kasi hindi kayo sumigaw para ipaglaban ang sarili nyo, nagsalita lang kayo ng totoo." Tumango siya, hawak ang medalya. Sana lahat ng kababaihan matutong magsalita ng may tapang pero may puso rin. Nang lumalim ang gabi, muling umupo si Dolores sa veranda, dala ang tasa ng tsaa. Sa mesa, nakapatong ang tatlong bagay, ang liham ni Ernesto, ang rosaryo ni Regina at ang medalya mula sa simbahan. Pinagmasdan niya ang mga iyon at ngumiki. "Tatlong bagay ng buhay ko, pag-ibig, pananampalataya at katotohanan. Hindi na ako hihingi ng iba." Habang pinapatay niya ang ilaw at sinasara ang pinto, may malamig na simoy ng hangin na dumampi sa kanyang mukha, parang bulong ng langit. "Natapos mo, Dolores, hindi bilang biktima, kundi bilang inspirasyon." At sa gabing iyon, sa ilalim ng mapayapaang buwan, nakatulog siya ng may ngiti. Tanda ng isang kwento ng pagtataksil na nauwi sa pag-asa at ng isang inang muling natutong magmahal ng walang takot.